maglilingkod ako sa iyo. Bigay mo lang to. Tanong mo yung katabi mo, may pinagpipray ka ba? May pag-covenant ka sa Diyos, sa Panginoon. Talagang didinggin ni Lord yan. Amen. So, iiksian ko na po itong Word of God po natin. Okay, start na po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron daw pong isang lalaki na naglilinis ng eroplano at nakakita daw po siya ng libro. Ayan po, airplane. Nakakita siya ng libro na ang pamagat po ng libro ay How to Fly an Airplane for Beginners, Volume 1. So, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, mabasa nga. Pagkabasa niya sa page 1, nakita niya, sabi po doon, may instruction eh. Sabi doon, kung gusto mo mapagalaw yung eroplano, i-push mo lang yung red button. Gagalaw na yung makina. Aba, pinindot niya. Biglang gumalaw yung makina. Yung hélice gumagano. Tuwan-tuwa po siya. Tapos, tinignan niya ulit po yung second page, page 2. Nakita niya, sabi sa page 2, kung gusto mong umandar yung eroplano, pindutin mo lang yung blue button. Nanginginig po siya kasi first time niya ho gawin ito. Pinundot niya. Pak! Biglang umandar yung eroplano. Ang bilis mga kapatid. Nakakita kayo ng eroplano? Ang bilis kasi first time niya magpaandar ng eroplano. Kinakabahan siya na excited. Tapos tinignan niya ulit yung page 3. Sabi po doon sa page 3, kung gusto mong mapalipad ang eroplanong ito, pindutin mo yung color green button. Pak! Lumipad po yung airplane. Sobrang ganda. Sabihin nga po natin, wow. Wow. Sobra talagang lumilipad po yung eroplano. Biruin mo, tagalinis ng eroplano ngayon ay nagpapalipad. Parang piloto. After 30 minutes, nakaramdam siya ng gutom. Sabi niya, kinakailangan ko ng mag-lunch. Kinakailangan ko ng bumaba. No? Tapos pagtingin niya po sa ika-4 na pahina, page 4, ang sabi po doon, kung gusto mong matutunan ang pagbaba ng eroplano, bumili ka ng volume 2 sa pinakamalapit na store. No, na bookstore. Yun ang problema. Ano po ang lesson? Simple lang ang lesson. Ang lesson, mahalaga po sa isang bagay na kumpleto yung information. Sino dito yung pag may narinig ka sa kapitbahay mo, naniniwala ka kaagad? May nabasa ka sa Facebook, naniniwala ka kaagad? Wag. Kailangan kumpleto. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. No? Servisyon, totoo lang. Talagang katotohanan lang. Pakisabi po, complete information. Napakalaga po yan. Even in worship po topic natin ngayon, mahalaga po pagdating sa worship, yung kaalaman mo sa pagsamba, kumpleto. Maaring yung aral ng worship na natutunan natin, mali, kulang, hindi kumpleto. And the Bible, the Word of God, is teaching us completely. Kung ano ba ibig sabihin ng worship? Pakisabi po, worship. Kasi pag hindi kumpleto yan, maaari yung pagsamba mo, parang eroplano mag-crash. Amen po. Gusto natin yung worship natin, umalaot talaga ito at makaabot sa presensya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan para tayong yoyo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, minsan para kang yoyo. Parang roller coaster. Anong ibig sabihin niyang para kang yoyo? Minsan, ang tao, tayo lahat, no? Up and down po tayo. Minsan, high na high tayong sumamba sa Diyos. Nahahay tayong umaten, nahahay tayo na magpuri sa Panginoon, lalo-lalo pag puro blessing. Pero kapag may mga trials tayo, may mga pagsubok, may mga problema, minsan discouraged tayo. Ayaw nating sumamba.
Minsan, high na high ka na para kang yoyo, pero minsan bagsak ka, bagsak yung pagsamba mo. Tandaan mo, ang pagsamba natin sa Diyos, hindi para sa atin. Worship is not about us, but worship is about God. Sa Panginoon lang. Kaya, huwag mong ibabase yung pagsamba mo sa nararamdaman mo, sa sitwasyon mo, kundi ang pagsamba, nakabase lagi sa Diyos. Ang Diyos po natin, anuman ang sitwasyon, siya po ay tapat. Amen. Siya po ay mabuti. Hindi po siya nagbabago. Palakpakan po natin ang Panginoon bilang pagpupuri natin sa Kanya. Sa araw po na ito, pag-usapan natin yung the ingredients of worship. Sino po masarap magluto? Masarap magluto. Nagluluto ka? Masarap, di ba? Ano yung masarap na luto? Siyempre yung kumpleto yung sangkap. Pag kumpleto yung sangkap, talagang dekalidad, di ba? Masarap yung pagkakaluto. Ang pagsamba po natin sa Diyos, parang hain natin to eh. Inaalay natin, hinahain natin. At gusto natin yung pagsamba natin sa Diyos, kalugdan ng Panginoon, yung masarapan siya, malugod siya. At di ba, pagkain gusto natin talagang bagong luto. Talagang umuusok pa, mainit-init. Tama. Ganon din po sa worship natin. Gusto natin yung pag-worship natin sa Panginoon, may alab, may bigat. No, talagang sariwa, fresh. Na po, pakisabi po, thermometer. Ang worship po ay parang thermometer diyan. Ang worship po parang thermometer. Nasusukat po yung relasyon mo, yung alab mo, yung pagmamahal mo sa Panginoon through worship. Kung gaano ka kaalab mag-worship, ganun ka ka-close sa Panginoon. Taas nga po ang kamay ng maalab sumamba sa Diyos. Yung talagang grabe. Nakikita ko kayong lahat napakaalab niyo mag-worship. Nagtataas kayo ng kamay, kahit nakaupo yung iba dahil hindi makatayo. Pero ang puso po, ang pagsamba, itinataas sa Panginoon. Sige nga po, minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung may kasamang pasasalamat, pagpupuri. Thank you, Lord! Grabe. Napitil ko yung alab ng inyong pagsamba. Amen. Hindi pwede sabihin ng isang tao na, ay, close ako kay Lord. Maalab ako kay Lord. Pero pag tinignan mo yung worship niya, para bang walang kalutay, ano yun? Walang kabuhay-buhay, parang Biyernes Santo, parang walang alab. Hindi pwede. Pag maalab yung pagsamba mo, malalim, maalab yung relasyon mo sa Panginoon. Ganun lang po yun. Hallelujah. John chapter 4, verse 23. Anong ibig sabihin ng LF? Minsan may mga nagpo-post ng LF, looking for. Parang wanted. Sa John 4, verse 23, meron pong LF dyan. Meron din pong hinahanap dyan. Ano po ang hinahanap ng Diyos? Ang hinahanap po ng Diyos, yung, pakisabi sa katabi mo, true worshiper. Authentic, genuine, yung totoong mananamba. Ayaw ng Panginoon yung sasamba ng hindi totoo. Hindi after ang Panginoon sa number, sa bilang. Hindi siya ganun. Para sa Panginoon, para bang nonsense yung maraming kumakanta, maraming umaawit, pero hindi naman totoo. Sa Diyos po, kahit nag-iisa ka lang o kahit ilan lang kayo, kapag totoo yung pagsamba mo sa Diyos, nalulugod siya. Natutuwa siya. Amen. Pakisiko yung katabi mo, nalulugod sa iyo ang Panginoon. Natutuwa sa iyo ang Panginoon. So, John 4:23, basahin po natin ng sabay-sabay bilang pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. 1, 2, 3, go. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him. So, nagsisik, naghahanap. Sino po pwede magsabi na
natagpuan na ng Panginoon sa lugar na ito yung mga totoong mananamba. Amen? Sino po pwede magsabi na, ako po, true worshiper ako? Pakisabi nga sa katabi mo kung anong nararamdaman mo, totoo ako. Totoo ako para sa Panginoon. True worshiper ako. Amen. Sabi niya, worship God in spirit and in truth. Bigyan lang natin ng kaunting interpretation yan, kung ano ba ibig sabihin ng worship God in spirit and in truth. Anong ibig sabihin niya? Simple lang, no? Bibigyan lang natin ng simple. Kasi pinag-uusapan dyan, pinagtatalunan dyan sa teksto na yan, anong lugar ba dapat sambahin ng Diyos? Yung pong mga Samaritano naniniwala na dito sa mountain na ito, dapat sinasamba ang Diyos. Yung pong mga Hudyo naman naniniwala, hindi, dapat dito sinasamba ang Diyos. So, nagtatalo sila, sino ba ang tama? Dito ba sasambahin ng Diyos o dito? Ang sabi ng Panginoon, ang pagsamba sa Diyos ay pagsamba sa spirito at katotohanan. Ang ibig sabihin nun, hindi na issue ang lugar. Hindi na, sa Panginoon, hindi na mahalaga yung lugar. Sa Panginoon, ang hanap niya galing sa puso. Worship God in spirit, meaning, your worship is from your heart. Galing sa puso. Worship God in truth, ibig sabihin, ang pagsamba mo, nasa katotohanan. At sino po ang katotohanan? John 14:6, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So ang pagsamba natin, from our hearts, worship God in spirit, worship God in truth, ang pagsamba natin ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kapag ang pagsamba mo, nasa katotohanan, nasa Panginoong Hesus, nasa Kanyang salita, tama pagsamba mo. Ano man pagsamba na labag kay Lord, labag sa Kanyang salita, distorted yan, hindi po tamang pagsamba yan. Hindi yan nakakaabot sa langit. Amen. Amen. Now, meron pong isang theologian, ang pangalan ay si Dr. Rick Warren. He is a theologian. Siya po ay nag-aral ng malalim sa Biblia. And he is also a pastor. Ang sabi niya, ano ba ang worship? Basahin po natin ang sabay-sabay. Worship, tignan po, expressing my love to God for who He is, that He's done, what He's done, and going to do in my life. Worship is not music, sabi niya. It is a lifestyle. Silence, praying, giving, everything is worship. Lahat worship. No such thing as Christian music, just Christian lyrics, not tune. Lahat ng ginagawa natin dito, worship. Minsan nakakala ng tao ang worship yung kumakanta tayo. Pag hindi na tayo kumakanta, hindi na tayo nag-worship. Hindi po. Yung nagbabasa po tayo ng scripture, worship po yan. Yung pag-upo nyo po dyan, worship nyo yan sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin dito, paglilinis natin ng church, pag-aasikaso natin sa mga kapatiran, bahagi po yan ng pagsamba natin. Naiintindihan po natin? Purihin ang Panginoon. Ang sabi po ni A.W. Tozer, sino po minsan boring sa kanyang worship? Pakinggan mo, sabi niya. Sabi po niya, if you find worship boring, then you are not ready to go to heaven. Ano ibig sabihin niyan? Kapag nabuboard ka sa worship, delikado ka. Baka hindi ka biyaheng langit. Amen po. Inisip ko, ano ba ang talagang ibig sabihin niyan sa atin o sa akin o sa ating lahat? Siguro sa umpisa, boring sa atin ang worship. Sa akin po, nung umpisa, nabuboard ako sa worship. Pero habang nakikilala ko ang Panginoon, nakikita ko ang kabutihan ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, yung sakripisyo ni Lord sa krus, yung paghihirap niya sa krus. Habang nakikilala ko, Panginoon, para bang response po ito sa kanyang kabutihan, nakikita ko ang worship, nakaka-excite. Kasi ito lang yung pagkakataon para pasalamatan ko siya sa kanyang ginawa. Ito lang yung pagkakataon para maisigaw ko yung nararamdaman ko
para purihin siya at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang ginawa. Minsan parang boring. Tignan mo yung katabi mo, naboboard. Pero kapag nagiging intimate na yan, nakikilala niya na ang Panginoon, nai-inlove na siya sa Panginoon, hindi na ho makakatulog yan. Hindi na ho mabubuhay yan nang hindi sumasamba. Parang sa relationship, hindi naman kagad in love ka dun sa tao. Tama po? Minsan mabuboard ka sa kanya, minsan di mo siya papansinin, pero kapag tinamaan ka, kapag na-in love ka dun sa tao, para bang mapapansin mo yung oras, para bang 3 oras na kayo nag-uusap, 5 oras na, pero parang pakiramdam mo 5 minutes pa lang. Bakit? Kasi nagiging close ka na dun sa tao, napapamahal na siya sa'yo. Tama po? Ganon din po sa worship. Kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon at nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos, yung tugon ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, wow! Sasabihin natin na, Lord, kulang pa itong ginagawa ko para suklian kita. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. So what is worship? What are the ingredients of worship? Number 1, ang sabi po dyan, worship is an expression of your love for God. Yung pala unang-una. Kapag sumasamba ka, nag-i-express ka ng pagmamahal mo sa Diyos. Sabi ng Biblia, you shall love the Lord thy God with all your heart. Kaya hindi nakaka-bored. Kaya hindi nakakapagod. Kasi mahal mo si Lord. Tanungin mo ang katabi mo, mahal mo ba, Panginoon? Pag mahal mo, Panginoon, excited ka. Masisihan ka. Amen? Actually po, may mga tao magsasabi na, ay, nakaka-bored ang worship. Boring ang worship. Pero sasabihin natin sa kanila na wala hong karapatan magsalita ang isang tao na boring ang worship. Actually, delikado yan eh. Baka masaktan mo ang Panginoon. Kasi para ba kanino worship? Para kanino po ang worship? Para po ba sa Panginoon? Tama o mali? Tama. So, kung ang worship para sa Panginoon, eh huwag kang maboard kasi hindi naman namin yan binibigay sa iyo, kundi sa Panginoon. Amen. At kapag na-inlove ka na kay Lord, napalapit ka kay Lord, hindi ka mabubuhay nang hindi ka sumasamba sa Kanya. Sapagat sa pagsamba mo sa Kanya, may kapahingahan, may kalakasan, may biyaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Worship is praising God. Pagpupuri. Yan po pala ibig sabihin ng worship. Pag nag-worship ka, nagpupuri ka. Sa Bible, tinuturo paano tayo magpuri. Minsan, doon sa mga baguhan, nagtataka kayo, bakit kami sumisigaw, bakit po kami pumapalakpak, bakit kami sumasayaw, at pwede niyong isipin na para kaming nasisiraan ng bait. Para kaming nababaliw. Totoo po yun, mga kapatid. Baliw kami sa Panginoon. Hallelujah. At ganyan din po yung una naming naiisip. Yan din po yung una naming reaksyon nung nakita namin yung mga tao kumakanta, tumataas ng kamay, sumisigaw, sumasayaw. Yan din ang una naming naisip na parang baliw itong mga taong ito. Pero as we study the Bible, yun po pala lahat nakalagay sa Biblia. Lahat pala ng ginagawa natin na nakalagay sa Biblia, utos ng Panginoon. Hindi po tayo gagawa ng bagay na hindi utos ng Panginoon. Amen! Gagawin lang po natin kung anong utos ng Panginoon. Na po, the Bible is teaching us that we can praise our Creator through confession, thanksgiving, nagte-thank you tayo kay Lord. Yan ay pagpupuri. Through confession, thanksgiving, singing, dancing, clapping our hands, lifting up our hands. Yan pala ituro ng Panginoon. Pag nagtataas ka ng kamay, nagpupuri ka kay Lord. Ano pa po? Through shouting, sumisigaw tayo, or reading the Word of God, the passage. At ang sabi pa po, and anything that we are doing for His glory.
Actually po, lahat ng ginagawa natin, kapag inalay mo sa Panginoon, worship mo yon. Pagpupuri mo yon. Sino po nagtatrabaho po dito? May trabaho. Ialay mo sa Diyos yung trabaho mo. Lord, lahat ng gagawin ko sa trabaho ko, para sa kapurihan mo. Worship yun. Amen. Sino po mga estudyante? Taas ang kamay. Para hindi ka tatamarin, ito isipin mo. Yung pag-aaral mo, alay mo sa Diyos. Lord, itong pag-aaral ko, alay ko to sa iyo. Worship mo yan. Amen. Sino minsan nakukulitan sa ating mga anak? Mga anak ko, kukulit. Ganyan ba nararamdaman mo? Yung duty mo bilang nanay, alay mo sa Diyos. Duty mo bilang asawa, ano man yung ginagawa mo, ialay mo sa Diyos. Everything you do. Lahat ng gagawin mo for His glory, at yan ay pagsamba mo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ialay po natin yan sa Diyos bilang papuri at pagsamba natin. Worship is powerful. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang panghinaan, may sandata tayo. Huwag kang panghinaan. Isa sa sandata na binigay sa atin ng Diyos, pagsamba. At ang pagsamba po ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata na bigay ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po sa Biblia, from Old Testament down to New Testament, magtataka ka, digmaan pero may kantahan. May mga pinagpe-pray na problema, pero bakit may kasamang kantahan? Kasi nga po, worship po is a powerful weapon. Once na nag-worship tayo, kumikilos ang Diyos. Gumagawa ang Diyos. Kaya lang po, ang laban po noon sa laman, sa lupa, sa pisikal. Ang laban po ngayon, sabihan mo yung katabi mo, dito ang laban. The battle starts in our minds. Dito na laban eh. Kung ano-ano nang naiisip mo. Kung ano-ano mga negative thoughts, toxic thoughts, natatakot ka, nag-aalala ka, pinanghihinaan ka, naiinggit ka, naiinis ka, nagagalit ka, lahat dito. At nadudurog po yan, nawawasak ang lahat ng yan sa pagpupuri. Pag nagpupuri ka, nagkakaroon ka ng kagaanan, kagalingan, kalakasan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Worship is a powerful weapon. Sino po dito walang pera ngayon? Wala kang pera? Subukan mo umawit at magpuri sa Diyos. Bubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyo. Totoo po yan, mga kapatid. Ano mang problema mo, may sakit, subukan mo magpuri sa Diyos. Ibubuhos ng Panginoon ang kagalingan. Ano man, mayroon po nagtatanong kung meron daw po ba tayong alam na sanglaan. Sanglaan. Kasi gusto daw po niyang isangla yung problema niya para ma-convert na pera. No? Kung may isasangla lang daw sana yung problema para maipera niya. No? Ang reaksyon ko po ganito. Yung problema mo, nagwo-worry ka, turn your worry into worship. Ano man yung nararamdaman mong negative emotions, trials, problems, mag-worship ka, and God will turn your battle into blessing. Papalitan ng Panginoon yan. Yung sakit mo, papalitan ng kalusugan. Yung kaguluhan ng isip, papalitan ng Diyos ng kapayapaan. Yung kahirapan, papalitan ng Diyos ng kasaganahan. Kapag sumasamba po tayo sa Kanya, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Giving is an act of worship. Kasama ito sa ingredients. Once na tayo ay nagbibigay, ito ay pagsamba natin sa Diyos. Pagsambayan sa Diyos. Sabi nga po, ang pagbibigay, hindi po ito issue. Giving is not an issue sa mga umiibig. Sino po dito naranasan ng umibig, magmahal? Andre, ayun si Andre. Talagang kikita mo. In love kay Tricia.
Na hindi po issue po ang pagbibigay sa umiibig. Pero kapag wala kang pagmamahal, mahihirapan ka magbigay. Mahirapan ka. Kaya may mga tao po, ayaw nang nagbibigay sila sa gawain ng Diyos, ayaw nang nag-aalay sila, ayaw nang nag-o-offering sila. Alam mo problema, hindi naman problema yung wala kasi kaming pera eh. Hindi problema yung mahirap lang kami, maliit lang yung sweldo namin. Ang problema po, wala ho yung pagmamahal pa. Wala pa siyang nararamdaman ng pagmamahal sa Diyos, sa church, sa kapatiran. Kasi tingnan niyo po tayo, hindi issue sa atin ito kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? Mahal natin ang gawain ng Diyos. Kaya para sa atin, pag tayo nagbibigay, parang nakakaramdam pa nga tayo ng kulang. Ako po, yun po talaga, honestly, ang nararamdaman ko mula nung naging Kristiyana ako, every time na nagbibigay ako, nakakaramdam ako ng kulang. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng tumbasan yung blessing, yung goodness, yung mercy ng Panginoon. Amen! Hindi natin pwedeng talunin ang Diyos sa pagbibigay. Kaya, ang sabi ng Biblia, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya ba natin tapatan yun? Hindi eh. Di ba? Binigay niya yung kanyang buhay, yung kanyang anak, para bayaran yung ating mga kasalanan. Kaya mula nung naging Christian po ako, every time na nagbibigay ako, hindi ako nakakaramdam ng para bang, nakapagbigay ako. Hindi eh. Ang isip ko, Lord, i-bless mo pa ako. Pagpalain mo pa ako para makapagbigay pa ako ng higit pa dito. Hallelujah. Amen? Actually po, pag binasa mo Biblia, sa lumang tipan, pag sumasamba yung mga tao, nag-aalay talaga sila. Every time na may worship, meron po laging pag-aalay. Wala pong pagsamba na walang pag-aalay. Wala pong ganun. Walang ganun. Amen? Kahit yung mga sumasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, nag-aalay yan. Mga handa, mga pagkain, kung ano-ano pa. Tingnan niyo ako saglit. Kahit yung mga sumasamba kay Satanas, yung sumasamba sa Diablo, nag-aalay sila. May mga alay. So, pag sinabing worship, may alay. Wala pong worship na walang alay. Amen po? Nasusundan po natin. Kapag nag-worship ka na wala kang alay, parang hindi mo mahal yung sinasamba mo. Dinidishonor mo, dinidisrespect mo yung presence niya. Parang panliligaw. Pag nanligaw ka, nakakahiya, umakyat ka ng ligaw, magpapahayag ka ng pagmamahal, wala kang alay, wala kang dala. Sino po dito nanligaw na ho? Ang dami ho nakaranas yan. Talagang pag nanligaw, talagang ibibigay mo yung best. Ibibigay mo yung matinding alay. Dahil yun ay nagpapakita, nagpapahayag ng iyong pagmamahal. Tama po? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, Deuteronomy chapter 16:16, ang sabi diyan, walang haharap sa akin na walang alay. Basahin po natin ng malakas, bilang pagpupuri at pagsamba natin sa ating Diyos. No one should appear before the Lord empty-handed. Alam mo, mabigat na salita yan. Kasi nung sinabi ng Panginoon yan, may mga tao dinidisrespect siya. May mga tao dinidishonor siya. May mga tao na para bang kuminsan sa tao, gusto natin magmayabang, gusto natin magpabida, kahit hindi naman tayo si Jollibee, pabida, talagang kahit wala ka nang maibubuga, parang gusto mo pa rin silang ilibre, i-please. Tama po. Pero pagdating sa Panginoon, bakit ganun? Hindi pwedeng sabihin na, Panginoon, naintindihan mo naman ako. Hindi po ganun. Once na mahal mo ang Diyos, nag-express ka ng pasasalamat, lagi ka nag-aalay sa Panginoon. Amen. Kaya doon po sa mga baguhan, kung first time nyo mag-attend, bibigyan po namin kayo ng pang-alay nyo. Ako po, ganun po ang gusto ko eh. Kung wala kayong dalang alay, bibigyan namin kayo. Pagkalooban mo siya, sabihin mo sa kanya, bigay mo mamaya yan ha. Kasi pag binigay mo yan, ibabalik yan ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw.
Amen? Malakias chapter 3 verse 8, ang sabi po diyan, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Alam niyo po, ayaw natin na pagnanakawan po tayo. Kaya lahat ng paraan ginagawa natin para hindi tayo pagnakawan. Tama po, ayaw po natin na tayo ay dadayain. Pero pagdating sa Panginoon, nagagawa po natin siyang dayain sa ating mga tithes and offering. Kahit nga po sa sweldo, tama po ba? Sino po mga nagtatrabaho? Papayag ka ba? Yung sweldo mo kalahati lang? Papayag ka ba? Yung OT mo hindi babayaran? Hindi ka papayag. Tama po? Kung hindi ka papayag, dapat huwag ka rin pumayag pagdating sa pag-aalay mo sa Panginoon. Ganun lang po yun. Amen. Amen. Ang isang taong nagmamahal sa Diyos, baliwala to sa Kanya. At alam ko, mahal nyo ang Panginoon. Amen. Nakikita ko kayo, nararamdaman ko ang pagmamahal nyo at pananampalataya nyo. Para sa inyo, wala po ito. Dahil, yun nga po sinabi natin, every time na nagkakaloob tayo, sino po agree dito, taas ang kamay, iniisip mo, Lord, kulang pa ito. Pangalawa, sino po nagpe-pray, Lord, dagdagan mo pa ito. Lord, pagpalain mo pa ako para higit pa ako maging pagpapala sa iyong gawain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, as we end, bigay ko lang po sa inyo yung pagkakaiba ng private worship at personal worship and corporate worship. Ano po ba ang private worship? Pakisabi po, source. Yan ang source of strength mo. Wag mong aalisin yung private worship mo. Private worship, yung ikaw at ikaw lang, Panginoon lang. Araw-araw makipag-usap ka sa Diyos. Walang programa, walang order, walang 1, 2, 3, 4, 5, ito gagawin mo. Bahala ka, ikaw at ang Panginoon lang. Hindi pwedeng, ay okay lang, sasamba ako sa Sunday. Hindi pwedeng ganun. Araw-araw, sambahin mo ang Panginoon. Araw-araw, papurihan mo ang Panginoon. Mag-set ka ng day. Mag-set ka ng oras. Si Ate Chris ninyo, no, nag-aaral pa po yun. Nasa boarding house po siya. May araw siya. May araw siya na tinatakda para kay Lord. May oras, meron siyang daily bread, meron siyang Bible, meron siyang spiritual notebook. Depende sa inyo. Ako po, iba rin yung paraan ko ng private worship ko. Yung iba po, bago umalis ng bahay, talagang nagpe-pray. Sino po dito bago mag-drive, bago pumasok sa school, sa trabaho, nagpe-pray ka? Nag-worship ka na muna. That's good. Source of strength mo yan. Covering. Victory. Amen po. Wag na wag pong matatapos yung araw na hindi ka sumamba sa Diyos. Actually po, marami po yung pagdating ng Sunday, para bang tamad mag-worship. Kasi po sa private worship niya, hindi naman talaga siya sumasamba. Mahirap sumamba sa Diyos pag Sunday, pag privately, hindi mo siya sinasamba. Sambahin mo siya. Papurihan mo siya. Yung pong member po o kapatiran po sa church ng daddy ko, nung kabataan niya talagang hindi nawawala yung kanyang quiet time, devotion, personal worship. Nung nagkaasawa siya, nagkaanak, nagkataon yung anak niya medyo na-spoiled niya at yung anak niya laging nagpapakarga. Daddy, hindi siya makaalis, hindi siya makakilos, yung anak niya laging yumayakap sa kanya at gusto magpakarga. Nasusundan niyo yung senaryo. Pero dahil gustong sumamba ng taong ito sa Panginoon, tinakasan niya yung anak niya. Nagtago po siya. Alam niyo kung saan nagtago? Nagtago sa aparador. Sabi, tago ko sa aparador. Lord, dito na lang ako magpe-pray. Dito ako mag-worship. Nakaka-bless kasi ginagawa niya yung lahat ng paraan para yung kanyang relationship sa Panginoon
mapagningas niya, mapag-aalab niya. Pero ako po, mas gusto ko po yung kahit yung anak natin habol sa atin, pakita mo kahit magulo siya, kahit maingay, pakita mo sumasamba ka sa Diyos. Pakita mo pa rin. Kasi kahit kaunti, kahit dahan-dahan, ma-adapt niya yon. Ganon yung ginawa ng tatay ko sa akin, at ngayon ganon ang ginagawa ko sa mga yan, sa mga bata. Okay lang sa akin na makita nila akong sumasamba. Mas gusto ko nga makita nila akong napupuspos ako, nagtataas ang kamay, nagbabasa ng Biblia, kasi nahahawa sila. Totoo po yan. Very effective. Hallelujah. Now, ano naman po ang corporate worship? Ano pagkakaiba ng private worship? Corporate. Simple lang. Private worship, ikaw lang. At saka ang Panginoon. Corporate worship, every Sunday, sama-sama tayong sumasamba sa Diyos. Naglalaan tayo. Sabi ng Biblia, you shall work for 6 days. Pero pagdating ng ikapitong araw, pagdating ng Sunday, Resurrection Day, para to sa Diyos. Ilalaan mo ito para sa Diyos. Ano pagkakaiba niyan? Siyempre, simple lang, sa corporate worship, pakisabi sa katabi mo, kasama kita. Magkakasama tayo. Amen. Magkakasama tayo. Corporate worship yan. Ang kagandahan sa corporate worship, nagpapalakasan tayo. Amen. Now, one more thing. Worship is service. Ang sabi diyan. Romans 12:1, ang sabi diyan, ialay mo sa Diyos ang lahat, ang buhay mo. Bilang handog, bilang alay, at paglilingkod sa Diyos. Wow! Mga kapatid, kagandahan po, lahat ng paglilingkod na ginagawa natin dito, worship natin sa Panginoon. Worship natin. Nung araw, ang alay nila, mga tupa, mga baka, pinapatay po yan, inaalay sa Diyos. Ngayon, ayaw na ng Diyos ng mga ganyang alay. Kasi tinapos na yan ni Kristo. He is the Lamb of God who was slain for our redemption. Pakisahawakan yung katabi mo, ikaw na ngayon ang alay. Yung gusto ng Diyos, yung buhay na alay, ikaw ang iaalay. Yung paglilingkod mo, pagsamba mo yan sa Diyos. Lahat ng gagawin po natin paglilingkod, alay natin sa Diyos. At kapag ang Diyos nalugod sa ating mga handog, ibubuhos niya ang kanyang pagpapala na walang sukat, paglalagyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tingnan po natin yung picture na yan as we stand up for the Lord. Ang tawag po dyan, idol worship. Yung pong mga Israelita, pinagpala sila ng Diyos. Wala silang pagkain, wala silang maayos na buhay. They were slaves. Ang ginawa ng Diyos, pinalaya po sila from Egypt, from slavery. Binigyan sila ng kayamanan. At ang sabi po ng Biblia, nung si Moses po tinawag ng Diyos sa Mount Sinai para isulat sa tablet. Noong araw pala may tablet na. 2 tablets of stone. Isulat yung 10 commandments. 40 days and 40 nights si Moses nandoon sa Mount Sinai. Alam mo, sabi ng Diyos, Moses, bumaba ka kaagad. Yung iniwan mo na congregation, pinagpala ko, pinagaling ko, pinalaya ko, pinayaman ko, ngayon, nag-backslide ka agad. Alam mo, ang ginawa ng mga Israelita, habang si Moses nasa Mount Sinai, nag-backslide. Sumamba po sila sa Diyos-Diyosan. Yung pagpapala, yung kayamanan, yung mga ginto na nakuha nila from Egypt, tinunaw po nila ito at ginawang rebulto, ginawang Diyos-Diyosan. Yan po yung sinasamba nila. Kinakantahan nila, inaalay nila, pinupunas-punasan nila, dinadasalan nila at nagalit po ang Diyos. Ang tanong po, why God hates idol worship? Bakit galit na galit ang Diyos sa idol worship? Makikita niyo po, sa Old Testament, pinaparusahan. Sa New Testament, tinatapon sa impyerno. Sabi ng Biblia, itatapon ko
sa impyerno, sa dagatang apoy, lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ko, Lord, bakit ka galit na galit dito? Alam mo, pinakita ni Lord, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya pala siya galit sa idol worship. Mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal tayo ng Diyos. Yun pala dahilan. Ayaw pala ng Diyos na may kahati siya sa puso mo. Yun pala yun. Ayaw ng Diyos. Sacred sa Kanya, worship. Pwede niyang i-share yung mga blessing. Pero pagdating sa worship, hindi siya papayag na may kahati siya. Parang masiselang bahagi, masiselang bagay na meron tayo. Hindi tayo papayag na may ka-share tayo. Atin lang yun. Tama po? Sino dito papayag yung toothbrush mo, hihiramin ng kaklase mo? Secret yan. Para sa iyo lang yan. Laliman pa natin, asawa mo para lang sa iyo. Kung kasama mo, asawa mo, sabihin mo sa kanya, para ka lang sa akin. Hindi kita i-share. Hindi kita i-share. 100% para lang ako sa iyo at para ka lang sa akin. Ganun pala katindi yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya pala siya galit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan kasi ayaw niya na may kahati siya sa puso mo. Amen. Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong idols. Ano po yung mga idols? Lodi daw. Hindi po Lodi. Binaligtad lang eh. Idol, Lodi. Sa panahon natin ngayon, napakaraming Diyos-Diyosan. Bisyo, pwedeng maging Diyos-Diyosan. Anumang bagay na pinapahalagahan mo, inuubusan mo ng oras, resources mo, doon na umiikot ang buhay mo, idol po yan. Bisyo po, idol yan. Sisirain niya buhay mo. Barkada, pwedeng maging idol. Relationship, may boyfriend ka, girlfriend ka, parang siya na yung Lord, siya na yung nasusunod, idolatry mo yon. Amen po. Trabaho, pwede maging idol. Di ka na nakaka-worship dahil sa trabaho. Pag-aaral, pwede maging idolatry. Kapag natitigilan ka na mag-serve dahil dyan. Blessing yan, pag-aaral, trabaho, blessing. Dapat maging tungtungan yan para lalo ka pang sumamba sa Diyos. Bakit galit ang Diyos sa Diyos-Diyosan? Mahal ka niya at mahal niya ako. Dahil alam ng Diyos, tingnan niyo ako saglit, tapos na ako, may DNA po tayo. Bilang tao, siya po ang lumikha sa atin. Meron po tayong pangangailangan. Kailangan mo ang asawa, kailangan mo kaibigan, kailangan mo pagkain, tubig. Pero meron po tayong pangangailangan na niligay ng Diyos pagsamba. Alam ng Diyos, pag hindi mo siya sasambahin, sa iba ka sasamba. Sarili, pwedeng sambahin ang sarili. Tao, pwede sambahin. Marami pong pwedeng maging Diyos-Diyosan. At ayaw ng Diyos na sumamba ka sa hindi totoong Diyos kasi manghihina ka. Ayaw ng Diyos manghina ka. Pakisabi sa katabi mo, ayaw ng Diyos manghina ka. Marami na po gawa niyan. Tumalikod sa Panginoon. Hindi na nag-worship sa Panginoon. Umikot na yung buhay nila sa mga gawaing sanlibutan. Nang hina po sila. Sinumpa ang buhay nila. They were under curse by a curse. Pakisabi sa katabi mo, ayaw ng Diyos pumangit ka. Totoo po yun. Kaya siya galit sa idolatry. Kasi alam ng Diyos, sabi ng Biblia, kung sino yung sinasamba mo, matutulad ka sa Kanya. Amen? Masarap po sumamba sa Panginoon. Kapag sumamba ka sa totoong Panginoon, matutulad ka sa Kanya. Mababago buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo, kamukha mo si Lord. Ang bait-bait mo ngayon. Pero pag hindi ka sumasamba, para kang halimaw. Lumalabas ang pangil sa'yo. Ang pakpak, ang buntot. Ganun pala ang Diyos. Kaya pala ayaw niya na malayo tayo sa Kanya. Amen? Hindi dahil sa Diyos ako dapat sambahin niyo ako.
Nilikha ko kayo. Worth it lang na ako ang sambahin. Hindi pala yun ang dahilan ng Diyos kasi po, kahit hindi natin sambahin ang Diyos, hindi po nababawasan yung kanyang pagka-Diyos. Kahit di ka sumamba, kahit di ka mag-attend, kahit tumigil ka na, Diyos at Diyos pa rin siya. Ang pagsamba para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yan. Kasi sa pagsamba mo, napapayapa isip mo, napapahinga ka, gumagaling ka, lumalakas ka, nababago buhay mo, nagtatagumpay ka. Amen. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? At ibigay natin ang pinakamataas na pagsamba sa Panginoon. Makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ikaw lang ang sasambahin ko. Ikaw ang totoong Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Sasambahin kita sa Espiritu at katotohanan. Itataas ko ang pangalan mo, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Sa lahat ng aking gagawin, ito ay pagpupuri ko sa iyo. Salamat sa kapahingahan. Salamat sa kagalingan. Salamat binubuhos mo ngayon ang iyong pagpapala sa aking pagsamba. Salamat sa presensya mo. Salamat sa kagalingan, sa kalakasan, sa kagalakan at kapayapaan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.